All right, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng naandito sa event natin right now. Ayan, so especially po sa mga OFW na naglaan ng oras na talagang deserving naman talagang magkaroon ng spotlight here dito sa event natin. Ayan, so pakitype naman po ako ng blessings kung naririnig po ba ako ng maayos. Ayan, so I think we have 34 participants here. So I think i-share keep sharing the link everyone para po talaga mas marami tayo dito sa event natin. At the same time, madami pong OFW and employee or ano man pong background na talagang maturuan dito sa digital business. Ayan. So anyway, sino ba yung nagsasalita sa harapan nyo? So first, magpapakilala muna po ako. My name is Mike Jan Bernaldez. I am a student na isa sa mga natulungan nito na magkaroon ng magandang buhay. Ayan, so anyway, welcome po pala sa event natin right now. So ano ba yung event natin? So bakit ba tayo nandito sa Zoom event na ito? So ayun, so welcome po sa The Future of Work, why digital business is the key. So this is a employee edition po. So ayan, so time check. So it's already 5:03 Pinas time po. Ayan. So mag-shout out po ako sa mga naka-open cam para po talaga ma-recognize natin yung mga na andito na talaga naglalaan ng oras. Ayan, so shout out po kay Ma'am Juju Cruz. Ayan, shout out po sa iyo diyan. Shout out po kay Ma'am Gordiana. Ayan, shout out kay Sir Jerome. Shout out po, sir. Shout out po kay Tita Lourdes Guevara. Ayan, so talagang napaka-active ni Tita. Ayan. Shout out po kay Ma'am Sheila. Ayan. Shout out po kay Tita Lina Portier. Ayan, from France. Ayan, shout out po kay Jeremy Brondo. Shout out po, sir. Ayan, shout out po kay Wildina Kasiligan. And also shout out kay Sir Gion from Nigeria. Ayan, so shout out sa lahat na naandito. So I think para mas ano tayo pa, may tawag dyan, ayan, so medyo maglalag yung ano ko. Ayan. So I think may kindly request to open cam para po talaga makita natin yung kung sino ba yung mga talagang nakikinig. And also to show respect sa magsasalita sa atin dito. Especially sa sharer natin na talagang naglaan din ng oras at para ma-inspire din po tayo ng maayos. Ayan, so I think hindi ko na rin papatagalin pa kasi it's already 5:04 here in Pinas. So hindi ko na rin papatagalin pa. I think papakilala ko na yung share natin right now. So ayan. So ito yung mag-share sa atin, isa siya sa mga na-create po ng company natin as a Millionaires Club. And also isa din siya sa na-create na as a Gold Executive and also Car Achiever. And lastly, Travel Achiever. Ayan, so sabay nating i-welcome ang ating mag-share ngayon. Let's all welcome Mentor Rachel Panglingan Campus. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. Yes, thank you so much sa napaka-pogi nating host, Coach MJ. Ayan, kumusta po ang mga business partners natin all over the world, lalo na sa mga FW partners at mga nandito sa Pilipinas. Ayan, have a great day po sa inyong lahat. And syempre, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Mentor Jessica May Peralta because of this privilege na makapag-share sa Digital Biz Community. Ayan, syempre if I am loud and clear, pa-comment naman po ako dyan ng abundance. Ayan, kung naririnig po ako. Ayan, hello once again. Tama po yung sinabi kanina ni Coach MJ, I am Rachel Pangilinan Campos. And syempre, ako po ay mag-share po sa inyo and I hope marami po kayong matutunan at isa din po talaga sa ma-inspire. Ayan, mag-share po ako ng aking slides. Ayan. So, yan, tama po yung sinabi kanina ni Coach MJ. I am a Gold Executive Prime, six-figure income earner, naging Easy Top 500, multiple check achiever, and syempre, naging Millionaires Circle po ng community po natin or ng company po natin. Ayan, because of Digital Biz Community. And syempre, before ko po yan nakuha, sino po ba ako nung nag-start ako?
Ayan. So, my life before, ayan, napakalayo na po ng itsura natin. Jeje days pa yan. So, isa po tayong simpleng tao lang at the same time, gusto pong makapagtapos din po talaga ng pag-aaral. Lalo na po yung magulang po natin, ang gusto din po talaga sa mga anak ay makapagtapos po ng pag-aaral para po pagka-graduate, makapaghanap ng magandang trabaho. So actually po, yung pong course ko po dyan, hindi ko naman po talaga siya gusto. Ang gusto ko pong course talaga is business ad. Since no choice po at hindi umabot ang ating grado, bagsak po tayo sa IT course. Ayan. So, laderize po yung course ko. Una, gumraduate na ako as 2 years and then sabi ko sa mother ko that time, nung nag-gumraduate ako, gusto ko nang makapagtrabaho. So, sabi niya, anak, mahirap po maghanap ng trabaho kung hindi ka nakapagtapos ng 4 years course. So, to cut the story short, tinuloy ko po siya hanggang third year to fourth year college. So, gumraduate po tayo na meron po tayong achievement or award, 'di ba? So, napakyat pa natin si mother sa stage. Ayan. So, syempre after graduation, akala ko po diyan na po din talaga mababago yung buhay ko. So, dali-dali po ako naghanap ng work. Actually, hindi po talaga ako natenga sa bahay. So, after a week lang after my graduation, nakapag-work na po agad ako. So, akala ko, 'di ba, diyan na mababago lahat. Diyan ko na makukuha yung pangarap ko. So, sa 6 years po na pagiging empleyado ko, ganun pa din. 'Di ba, na-stress, nadadagdagan ng edad, 'di ba, nangungonsumisyon sa mga boss. Akala mo naman, akala mo naman sila nagpapasahod, same-same lang din naman kayong sumasweldo. So, nakaka-stress at the same time, imagine mo, 6 years ka naging empleyado, wala ka naiipon. So, pandemic came, lahat naman tayo tinamaan. Naghanap po talaga ako ng opportunity. Because of digital business po, nakita ko po talaga yung life-changing opportunity na pwede pong makapagbago po sa akin. So, ginawa ko muna siya part-time nung umpisa. Inaral ko muna yung negosyo natin kasi yun naman po yung pinaka-importante. 'Di ba? At the same time, ito na po. Ayan, nung pong ginawa ko po siya unti-unti, part-time hanggang sa full-time ko po talaga siya. So, naglakas po talaga ako ng loob na mag-resign sa trabaho. At the same time, ito na po talaga yung tinodo ko, yung digital biz. 'Di ba? So, ayan, na-hit po natin yung 100K club, 400 up to 500. And imagine niyo po, because of this community, isa din po talaga ako sa natulungan kung bakit ko po ito na-hit. And at the same time, ito po, gusto ko pong pakita ko po to sa inyo. Ito po yung first check ko po. Ayan, so nasa 23,000 plus po yan. So, na-excite po ako lalo na gawin talaga at itodo yung negosyo natin. Kasi ang laki po talaga ng kitaan. So, yun po yung gusto ko lang pong ipakita sa inyo, yung first check. And then dumating po yung araw, lumaki na po ng lumaki po yung income po natin. Kasama po yung partner ko na ginagawa din po tong negosyo natin. So kung ikaw may partner ka po right now na sumusuporta sa'yo, congrats. Pero kung yung partner mo hindi po suporta sa'yo, congrats pa din kasi naglakas ka ng loob na gawin to. Mas nilakasan mo loob mo, tinapangan mo loob mo. 'Di ba? Kasi ikaw lang din talaga yung unang-unang maniniwala before yung ibang tao. Tama ba? So, i-continue mo lang po kasi kung ako, yan po yung nangyari sa akin, for sure na ito din po talaga yung mangyayari po sa inyo. So, ito po yung naging journey ko po dito sa community po natin, na imagine nyo po, ang laki na po ng binago talaga sa akin. From magkano lang po yung sinasahad ko that time, nasa 13,500. Imagine nyo, umabot ako ng 6 years, pero dito sa community po natin na digital business, 'di ba, kumikita tayo ng 5 figures hanggang sa consistent. 'Di ba, kumikita po tayo ng 6 figures. So, ito po yung inyo rin pong future. 'Di ba? So, kung ikaw, isa kang taong mapangarap, kayang-kaya mo din po to. And then, nasasama na din po tayo sa mga achievements, sa mga awardee. Ayan, so dati, 'di ba, nung college tayo, isang beses lang tayo makiat sa stage. Pero dito po ulit-ulit tayong na-awardan, 'di ba? Kasi kapag the moment na kumikita ka ng malaki, kasama ka po talaga sa awardan palagi every month, 'di ba? And then na na po natin yung rank na Gold Executive Prime. Ayan, una Gold Executive, tapos naging Prime po tayo. So sa MOA Arena po 'yan.
So imaginein mo ilang libo-libong tao po ang nakikita mo, nakasama mo dito sa negosyo natin. So imagine nyo po, for 19 years na yung company na po natin. And sobrang dami na pong binago talaga ang buhay. And I am so grateful kasi isa po ako doon. At the same time, nahit na po natin dyan yung ating first million. So imagine mo nakikita yung pangalan mo sa buong screen. Tapos naglalakad ka, kinakamayan mo may-ari ng company, mga training team, 'di ba? So buti na lang talaga naglakas ako ng loob na makapasok talaga sa digital biz. At the same time, ginawa ko talaga yung part ko para po mahit po yung Millionaires Club member po natin. At the same time, ito din po yung pinakamaganda kasi imagine niyo po, ayan, bumili muna kami start ng manicure na Honda Civic na sasakyan, di ba? Pero imagine niyo po, dahil po sa negosyo po natin na ginagawa po natin, kasama po yung partner ko, nahit na po natin yung ating first car with my partner. So parehas po namin yan na dream car. And yung pong partner ko, he is a engineer by profession. Ako naman IT graduate. So pareho po kaming may pinagtapusan po din talaga. Pero imagine nyo for how many years na nagtatrabaho ni gulong ng bike, wala kaming nabili. But because of digital biz community, dito lang po talaga namin nahit yung first car po namin. So ibig sabihin, pag may first car, may kasunod, 'di ba? So yan po yung kinaganda po sa negosyo po natin. Kasi kayang-kaya po talagang makuha yung pangarap mo. The same time, sino po dito yung nasa Bicol? Ayan. So nakapunta na po tayo sa Bicol, nakapag-travel na po tayo dito sa local. So ang exciting part lang dito kasi imagine mo pag ginagawa mo na tong negosyo natin, hawak mo na yung oras mo, 'di ba? Hindi ka na magpapaalam sa boss mo, 'di ba? Magli-leave ka pa, 'di ba? Pero dito sa negosyo natin, hawak mo na yung oras mo. Kahit saan, pwede kang magpunta. Kasi ito yung tinatawag natin na time and financial freedom na meron po tayo. 'Di ba? At the same time, ayan, kasama yung mga kasamahan natin sa negosyo, yan nagbatangas kami, 'di ba? Nakakapag-travel na tayo kung saan-saan kasama sila. And then nakaka-excite lang din kasi imagine nyo yung mga OFW partners natin na nagtiwala lang, mga estudyante, iba't iba ang background, kasama na po natin nagta-travel dito sa community po natin. And I am so excited kasi next month papunta ako ng Bohol. So ang dami pong nakalatag po na travel, Hong Kong, China, and Korea. So nakaka-excite. Yan din po yung mga future po na pwedeng-pwede pong mangyari po sa inyo. Kasi ako, dati nung nagtatrabaho ako, saan lang naman ako gumagala? Sa mall. Doon lang eh, no? Pero dito sa negosyo natin, ang dami mong pwedeng ma-experience. So, dito ka rin talagang may excite ano pa yung level na pwede mong mapuntahan. So, ito po, last month lang, I think yeah, last month lang pumunta kami ng Okada. So, this is my fourth time na nakapunta na sa Okada. So, dati pa ano lang eh, kumbaga kasama lang ng mga mentors. Pero right now, tayo na mismo yung nag-check-in sa Okada. So magkano ang check-in dyan sa isang araw? Siguro pinakamura na dyan, 13,000. So, di ba, imagine nyo yung sahod ko lang ng 1 month, pang Okada lang natin. Di ba? So, ang ganda ng negosyo, nakaka-proud lang kasi buti na lang talaga nilakasan ko loob ko, ginawa ko to, 'di ba? At the same time, napasama na po tayo sa top 500 ng company po natin. So imagine niyo po, sobrang dami pong kumikita po ng malaki. Napasama po tayo diyan. At the same time, nakapagpa-picture po tayo sa ating chairman na si Dr. Ed Cabantog, 'di ba? At the same time, yan, together with the mentors, ayan, nag-birthday ako last time sa Soler, kasama sila. So, kumbaga yung mga mentors po natin, pasalamatan mo dyan sa comment section. Kasi without them, wala po tayo dito. 'Di ba? Kung ano yung natutunan mo right now, kung anong nagpa-level up sa'yo. 'Di ba? Kumbaga hindi mo po yan matututunan without them. Kumbaga libre na lang din po talaga yung tinuturo po nila sa atin. 'Di ba? Tama po ba? Lalo na kay Mentor Jessica Peralta. Ayan, thank you so much, Mentor. Isa din po yan sa nakatulong po sa akin. Ayan, sobrang grateful po tayo sa mga mentors po natin. Kasi kung wala po sila, wala po tayo right now. 'Di ba? Kahit nasa ibang bansa ka ngayon, 'di ba?
kayang-kaya mong gawin yung negosyo natin because of digital business. Ayan. Siyempre, bakit po ba natin ginagawa yung negosyo? What is your deepest why? Ako, yung deepest why ko din po talaga family. Actually, yan naman po talaga yung pinaka-goal din po natin na gusto din po natin na makapag-give back po sa kanila. 'Di ba? So, since may extended family na po tayo, ayan, so gusto ko din po na makapag-give back din po sa kanila. Na imagine nyo po ako, kaka-30 ko lang last month. Imagine niyo dumadagdag din po edad ng magulang ko. So, habang po padagdag na po ng padagdag yung edad natin, nadadagdagan din yung edad nila, syempre nandun na yung tumatanda sila. So, wag na po nating antayin, 'di ba? Lalo na kung ikaw po OFW ka right now, 'di ba? Wag mo pong patagalin na nasa ibang bansa ka lang po na hindi mo po nakakasama po yung family mo. Enough na po yung ilang years ka dyan right now, ginagawa mo na tong negosyo natin. Talagang sipagan at itodo mo. Kasi ito na po din talaga yung makakapagpabago ng buhay mo. At the same time, because of digital business online, ito din po talaga yung makakapagpauwi sa'yo for good. Bonus po talaga tong negosyo na meron po tayo. Kaya sipagan at hatawin lang po natin ng todo. Kasi gustong-gusto din naman po natin makasama at buo po yung family nyo na ginagawa yung negosyo po natin at nag enjoy. Deserve nyo din na kumain sa labas na, imagine nyo, kompleto kayo, tapos mag-vacation, na dati hindi mo nararanasan, ngayon na pinaparanas mo na sa family mo. 'Di ba kung ikaw naman, isa kang anak, yung magulang mo, OFW, and right now, ikaw ginagawa mo tong business natin na to. Sipagan mo, itodo mo, para ikaw na din talaga yung tutuldok sa pagiging OFW ng magulang mo. So, gusto ko lang din pong i-share sa inyo, and this is my last slide. So, sabi po dito is fall in love with the process of becoming the best version of yourself. So, dito po ang gusto ko lang po din sabihin sa inyo, kung ikaw mahiyain ka, actually mahiyain po ako dati. Then the moment po na napaprocess mo na yung sarili mo, unti-unti nababago mo yung sarili mo, 'di ba? At the same time nagkakaroon ka ng resulta. Kumbaga, kumbaga yan po yung process, pagiging best mo. Kaya po sulitin mo din po talaga kung ano po talaga yung nangyayari sa'yo right now. Kung ikaw, paunti-unti, nakukuha mo na yung resulta mo, tuloy-tuloy mo lang po. Kasi ganyan lang din po ang nangyari sa akin. Sabi nga po ng mga mentor natin, hindi pa yan talaga yung best version mo. Meron ka pa talagang ilalabas at ilalabas na hindi mo alam na ang galing mo pala sa ganito, sa ganyan, di ba? So lahat naman po dito sa negosyo po natin, wala naman pong pinipili. Dito sa digital business community po natin, wala pong pinipili ano background mo. Magaling ka, hindi ka magaling, 'di ba? Ay minsan pa nga po dito, meron po dito na nakita ko sa office naka-wheelchair, 'di ba? Wala pong paa, pero imagine niyo po ginagawa po yung negosyo po natin. So wala po yun sa kapansanan na meron po tayo. At the same time, hindi po kailangan dito ng matalino. Ang pinakailangan dito talaga is lakas ng loob, determinasyon na gusto mo talaga mabago buhay mo. And at the same time, doon mo po makikita kung anong best version na makikita mo talaga the moment na ginawa mo po yung negosyo po natin. So, tuloy-tuloy lang po hanggang sa marating po natin yung pangarap po natin. And I hope marami po akong na-impart po sa inyo, na-inspired ko po, marami po akong na-inspired at the same time, um, tuloy-tuloy lang po natin itong business po natin. Once again, thank you so much and God bless po sa ating lahat. At ibabalik ko na po sa napakapogi nating host, Coach MJ. Ayan, so talagang nakaka-inspired naman po yung kwento ni Mentor Raquel. So talagang tama si Mentor Raquel na walang pinipili yung negosyo natin kasi nasa atin yung desisyon kung talagang gagawin natin yung best natin na talagang makuha natin yung mga goals and dreams natin dito. So ayun, pakitype naman po ako dyan ng thank you so much Mentor Raquel. Ayan, so pakitype naman po. Ayan, so very nakaka-inspired yung sharing ni Mentor Raquel. So again, thank you so much Mentor Raquel Pangilinan. Campus sa napaka gandang sharing mo po right now dito sa event. Ayan, so itong tatawagin kong next naman, so hindi ito magagawa ni Mentor Raquel kung hindi ito in-explain, kung hindi ito niya na pag-aralan itong business. So this is a very important na talagang makinig tayo sa main speaker natin right now na talagang ituturo yung kung bakit mahalaga na makapag-start ng business. O bakit ba yung business ang pinakasusi talaga sa mga pangarap natin.
And itong tatawagin ko, isa siya sa teacher, isa siya dating professional teacher. And also, isa siya sa mga hub owner and also ang mga gold executive. So hindi ko na rin papatagalin pa. Let's all welcome Mentor Maria Irene Madrona. I'm stepping in the fight. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. Ayan, thank you so much po, Coach MG, diba, sa ating napakalupit na host. And good afternoon, good evening po sa lahat ng attendees natin. Nasa 40,000 participants. Hello po sa inyong lahat. Ayan, so bago pa ako mag-proceed, ready po na ating slide. Ayun, para at least makapagpakilala na po ako sa inyo kasi marami pa ako nakikitang mga new faces, diba, na nandito sa ating Zoom event ngayon. Ayun, so nakikita na po ba yung aking slide? Pa-type naman ng yes kung visible na po ang aking slide. Ayun, ang bilis ni Coach Lance. Ayan, thank you so much po. And syempre, proceed na po tayo. Welcome po sa ating Zoom event, The Future of Wealth. Why digital business is the key. Okay, so ang ating sharer, yung isa sa mga malapit na mentor natin, kay Mentor Raquel. And sa ating host, and si Coach MJ. So, ayun, papakilala po muna ako. Ulitin ko, hello everyone. My name is Coach Maria Irene Madrona. Ito po yung aking background. Okay, Millionaires Club member, Gold Executive, a local and international travel qualifier, and yun, sinabi na din nating host, nabanggit niya, na isa pa ako sa hub owner. Ayun, so ito po yung life ko before. Ayun, so natapos ko pong course is education. So, syempre, yun po yung next goal natin, magturo, di ba? Yun yung magiging trabaho. After ko graduate, yan po agad yung hinanap ko, magtrabaho na connected po sa natapos ko. So, good thing naman kasi natanggap po ako agad, di ba, sa Batangas, sa Santo Tomas, Batangas. Ayan. So, yan po yung mga students ko, mga co-teachers ko na kapwa din po Bicolano. Okay, so almost 4 years po akong naging empleyado kagaya ng ating sharer, and sa mga nandito ngayon, di ba, malalaman nyo kung bakit mas pinili ko, di ba, from pagiging empleyado na maging part ng community or maging negosyante. Okay, so yan po yung buhay ko before, and ito po na next slide ko, ito po yung nagpa-realize sa akin na bakit mas maganda magnegosyo compared sa pagiging empleyado. Okay, wala naman po masama maging empleyado kasi kagaya din po namin, doon din po ako nag-start. Pero nagkaroon lang po ako ng realization na mas maganda talaga, okay, na magnegosyo. So yun po yung pinaka-rason, di ba, ng ating Zoom event ngayon, na magkaroon ko yung idea na bakit mas maganda magkaroon ng digital business. Okay, so ito po yung cash flow quadrant na tinatawag natin. Ito yung sinasabi kong nakapag-push sa akin. Nagbigay sa akin ng magandang idea na mag-shift ako from pagiging empleyado to maging negosyante. So ito po yung cash flow quadrant natin, natin po siya sa 4. Okay, so dito naman sa left side, meron tayong tinatawag na active income. So under po dito, merong letter E. E stands for employment, mga empleyado po. S naman, self-employed. Sa right side naman, tinatawag nating passive income, yung business, and I for investment or investor. So, malalaman natin ano nga ba yung difference ng dalawang sides. Okay, so dito sa active income, may nababasa po tayo dyan na no work, no pay. Okay, ibig sabihin, kapag nasa employment ka, nasa self-employed ka, pag hindi ka po nagtrabaho, wala ka pong sahod, di ba? Matik naman yan, tama ba? And dito naman sa passive income, kapag may negosyo ka, nagkaroon ka ng mga investment, mayroon tayong tinatawag na no work with pay. So kahit hindi ka po nagtatrabaho, okay, hindi ka pumapasok everyday, meron at merong papasok po sa inyong pera monthly. Okay, so next na topic natin dito po sa baba, sa lower side, meron po kayo nakikita na poor side. Okay, poor side, ibig sabihin, 95% po na yan is 95% po ng population natin nasa poor side. Okay, kung ma-observe naman nating lahat, mas marami po yung mahirap and kukunti lang yung mayaman.
Okay, sa slide na yan, makikita nyo na yung poor side, 95%, yung rich side, 5% lang po ng population natin. Okay, ano pa natin, dito sa 95%, kung 95% yung empleyado, ibig sabihin, yung remaining 5% na yan, yan po yung pinag-hati-hatian na yaman or pera ng community. Okay, so ibig sabihin, sa dami-rami ng empleyado, mga self-employed, 5% lang po yung pinag-hati-hatian nila. Kaya wala naman po masyado, hindi din kayo masyado magtataka kung bakit konti lang or wala po talagang masyadong pera pag nandito sa left side or empleyado or self-employed. Okay, compared naman dito sa kabila, yung rich side, di ba? Observe naman natin na kukunti lang po talaga yung mayaman. Okay, kukunti lang po yung mayaman. So, ibig sabihin, 95% po na okay, 95 sa rich side po, okay, ulitin ko po, 5% lang po ng population. Ngayon, yung remaining na 95%, yun po yung yaman na pinagati-hatian, di ba, ng mga tao dito sa Pilipinas. Okay, so eto po, simple lang po siyang intindihin, pero mas maganda, yung mga nakikinig po sa Zoom natin, ma-realize, okay, na mas maganda po talaga magkaroon ng negosyo. Okay? And next natin, bakit nga ba bigyan natin ng diin? Why business or entrepreneurship? Okay, so according to Manny Villar, sabi niya, I'm of the firm belief that poverty can only be reduced through business. Ibig sabihin, mas malilesen, mas mababawasan po yung kahirapan sa Pilipinas. Sabi natin Pilipinas, once na nagnegosyo ka. Okay, aside pa sa kanya, okay, in-encourage din po ni Manny Villar na lahat ng OFWs natin is magnegosyo. Okay, question mark, bakit? Bakit nila kailangan magnegosyo? Kasi kung titingnan natin, karamihan po, di ba halos lahat sa atin, may mga kakilala or mga relatives na OFW. Pero ang pinakatanong, bakit sa sobrang tagal ng pagtatrabaho nila sa abroad, wala pa rin po silang naipon. Okay, kaya sinasuggest ni Manny Villar, ina-encourage niya, na kahit nasa ibang bansa pa kayo, OFW pa, mas maganda magkaroon kayo ng negosyo kasi hindi naman po habang buhay, okay, magiging OFW kayo. Kaya mas maganda, habang malakas pa kayo, start kayo ng business, ng digital business, para the moment na maisipan yung mag for good, okay, meron na kayong sinisimula na negosyo, paunti-unti. Okay, and ayan, dito tayo sa next slide. Ang sabi dito, the surest way to get out of the rat race. Okay? Kung makikita nyo, ito po yung cycle na paulit-ulit na, di ba, nararanasan ng mga attendees natin. Okay? Pwede yung iba nararanasan, pero I think karamihan naman talaga. Okay, ano yung rat race? Ayan, kapag nagsweldo ka, di ba, quincenas katapusan, automatic yung sahod natin, binabayad po natin sa mga utang. Kapag may natira, 'di ba? Gastos natin sa mga bills, lalo na pag may mga pinapaaral kayo kasi 'di ba, pasukan na naman. Doon po napupunta yung sweldo natin. Ngayon, after maubos niyan, 'di ba, magtatrabaho ka ng ilang days, tapos yun naman yung ipapromise mo, 'di ba? Yung kung kailan yung sahod mo, yun naman yung ipapromise mo na pambayad. Okay, ganun lang po yung cycle. Actually, itong cycle na to, naranasan ko to for almost 4 years, 'di ba? Na maaga ko din pong kinasawaan. Buti nga 4 years lang. Hindi na ako nagantay ng 10 years, 20 years na experience yung pagiging empleyado bago ako magnegosyo. Okay, kaya sa mga attendees natin, kung na-experience nyo to, ano yung pinaka-surest way? Okay, surest way para maalis po sa cycle na ganito. Ang pinakasagot, magnegosyo ka or maging entrepreneur ka. Okay, mabilis lang naman yung sagot natin dyan. Ngayon, the surest way of entrepreneurship in ending poverty and homeless. So, yun nga, para mas malesen yung, di ba, kahirapan ng community natin dito sa Pilipinas, maganda is nasa negosyo ka. So, sabihin natin, 98%, di ba? Sabihin natin 95% ng population ng Pilipinas mahirap. So, kung gusto natin makabawas-bawas, di ba? Makabawas-bawas dun sa percentage ng mahirap, kailangan po nating magnegosyo. Okay, so next,
According to Manny Villar po ulit, okay, basahin natin dito. Many graduates complain that it is difficult to get a job these days despite having a diploma. Okay, ang pinaka-solusyon, mag-create ka ng own job and create job for others. So, maging entrepreneur ka. Okay, congrats po sa mga, di ba, bagong graduates, sa mga, di ba, ngayon, pasok ka na naman, di ba, nasa third year, fourth year, malapit na matapos. And kung na-observe natin, padami ng padami po yung mga graduates po dito sa Pilipinas. Pero padami at padami naman din po yung mga jobless or walang mga trabaho. As of now, tama ba? So, ang pinaka-solusyon dyan, kung hindi ka nakakapaghanap ng job, mas maganda, hanap ka ng magandang opportunity na makakatulong sa inyo and para hindi na din po magsayang ng time. Okay? Wag niyo hayaan na ilang years kayo nag-aral tapos ilang years din kayo bakante. Mas maganda hanap agad kayo ng opportunity. Marami po dyan. Okay? Kagaya naman ng digital biz natin, sa community natin, pwedeng ito po yung maging sagot, di ba, sa mga questions nyo sa buhay na meron palang negosyo na pwedeng makatulong sa inyo. Okay, so next po natin, ito po yung no work, no play, no play tuloy. Ayan, no work, no pay game plan to financial freedom. Okay, kung titingnan nyo sa mga, may mga pinapaaral ba sa mga parents, sa OFW na may mga scholar, di ba, yung mga minsan pamangkin nyo, pinapaaral nyo. Ito po yung ano, ito po yung kung makikita nyo, 2 years po, di ba, sa preparatory. 2 years yung papaaralin, papapasokin sa ganyan. 12 years din po sa grade school, 4 years sa college. So, kung isa-sum up po natin, okay, ilan? 18 years po yung invest natin na time. So, ako din po, kagaya din po dyan, 18 years din po ako nag-aral, di ba? 18 years yung ginugol natin na time para makapagtapos, bago makapagtapos ng pag-aaral. So, magkano yung investment? Estimate natin, sabihin natin mga 2 million. Or kung hindi man, di ba, sabihin natin kalahati, 1 million or 500,000, di ba, malaki pa din po siya. Malaking investment yung binibigay or in-invest ng mga parents natin or yung mga nagpapaaral sa atin. Pero kung titingnan nyo guys, tingnan nyo dito sa lower part, okay, 20,000 per month. Ayan. Kapag na-hired ka bilang empleyado, 20,000 lang per month. Pero sabihin natin, adjust natin ng 25,000 per month. Diba? Ang layo pa ng gugugulin nyo, ang layo pa ng itatrabaho mo para makabawi ka dun sa investment, diba? Sa pera na nilaan ng mga parents nyo. Okay? So, ang katapat pa niyan, overload work, emotional pressure, okay? One mistake, retrench. So, marami pa rin pagdadaanan, di ba? Kumita ka ng 20,000. Yung iba nga, ina-allow din nila, hindi 20,000, mas lower pa dyan. Pero ginagawa pa rin nila. Okay? So, next. Okay, ang pinakatanong, ito yung isa pang tanong. Will you sell your eyes for 1 million pesos? Diba? Ito yung malupit na tanong. Sa mga OFW, sa mga empleyado na ilang oras po nagtatrabaho, ilang hours lang din po yung pahinga nila. Diba? Pero ang paano natin malalala itong tanong? Will you sell your eyes for 1 million pesos? Ang tanong, diba? Hindi. Pero kung titingnan nyo guys, sa effort na binibigay, lalong-lalo na sa mga OFW, halos binibigay nila yung sarili nila, diba? Yung pagod nila, sa isang trabaho, tapos ang pahinga nila konti lang, tapos wala din pong nasisave. Okay? So halos ganun din naman po yung kalalabasan, pero yung literal, hindi mo masyadong connect. Pero ganun talaga. Okay? Sabihin natin, ayaw mo ibenta, pero halos same lang din naman po yung nangyayari. Okay? So dito sa screen, syempre hindi. Pero most of us, hindi lang mata ang binibigay natin, kundi buong katawan, dignidad at pagkatao. Okay, marami din po kami nakakausap na OFW. Ilang oras lang po talaga yung pahinga nila, pero every year, ganun pa din naman po, nag-extend pa rin po sila ng contract. Kasi wala pa po silang choice. Okay, kaya maganda talaga na mag-start kayo ng negosyo. Ngayon pa lang. Okay, next natin. Okay, work and business, pareho mo silang bibigyan ng, ano yung parehong ibibigay natin? Bibigyan natin sila ng time, money, effort, okay? Gagalingan mo, sisipagan mo, and lahat gagawin para mag-succeed sa buhay. Ngayon,
Pag may trabaho ka, okay, goods naman yon. Bakit? Kasi tutulungan ka na makapag-survive everyday. Okay, basahin natin to. Nakakabayad ka ng bill sa bahay, sapat lang sa panggastos sa family. Okay, kung FW ka, goods naman na yon na pang-support sa family mo sa Pinas. Okay, so pag may work ka, same lang din po. Okay, gagalingan mo, sisipagan mo, magsasacrifice ka din, makakasama mo or makikisama ka po sa mga ka-workmates mo, and siyempre may amo ka. Okay, sisipagan at pupunan mo din, at lalo na hindi po ito madali. Okay, ngayon, pag nagnegosyo ka, okay, malaki po yung percentage na umasenso ka. Okay, kasi nasa business po ang pag-asenso. So, basahin natin, makakaipon ka kasi kikita ka ng malaki. Okay, pwede ka makapag-for good kasi yung kinikita mo dito, ito na po yung gawin mong savings. Okay, katulad din po ng mga OFWs na natutulungan namin, ginagawa nila, yung sinasahod po nila, okay, yun po yung kalahati nun, sinusupport sa family sa Pinas, kahit sa mga anak nila. Tapos yung kinikita po nila dito, hindi po muna nila ginagalaw para the moment na mag-forgive sila, meron silang savings. Okay, meron silang pagkakakitaan. So, sa business, okay, same lang din po gagalingan. Magsasacrifice ka, okay, hindi din madali. Diba? Lalong-lalo kung mag-start ka, masaspagan mo. So, tatrabahuin mo din, gagawin mo din lahat para mag-succeed and mamumuhunan ka. Pero, okay, kung i-compare mo, mas mabilis nga lang or mas malaki nga lang yung percentage na mag-succeed ka kapag nasa business ka. Okay, so profits are better than wages. Wages make you a living, profits make you a fortune. So sabi nga, wala naman po masama sa pagiging empleyado kasi nga, yun nakaka-support or nakakapag-survive. Pero, kapag meron kang negosyo, yun yung magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Yung bang wala ka nang isipin, kung ano yung gusto mong kainin, ano gusto mong puntahan, pwedeng-pwede kasi meron kang maraming pera. Okay, so next. Lahat po yun required one important component para maging posible. Okay, kung makikita nyo dyan yung time. Okay, time is very important. Check nga natin yung attendance natin. 39 participants natin. Pa-type nga ng word na time kung, di ba, naandyan ka pa sa Zoom. Ayun, so time po is very important. Bakit? Okay, kasi kapag hindi mo pinahalagan yung time, hindi mo minaximize, hindi ka nag-start or nag-take ng risk sa mga bagay-bagay, okay, darating po yung time na maririnig po namin sa inyo, okay, na yung word na sayang or full of regrets. Kung nakikita niyo matanda dyan sa picture, di ba, matanda na siya, tapos yung nananalaytay sa kanya, yung panghihinayang. Okay, bakit kayo nanghinayang? Kasi nga marami din siyang bagay na hindi sinubukan. Okay, na kung dapat sana, nung bata-bata pa siya, malakas pa siya, nag-try na siya ng mga bagay na kinakatakot niya. Kasi malay natin, di ba? Yung mga bagay pala na kinakatakutan natin, yun pala yung tutulong sa atin para mag-succeed sa buhay. Okay, sana wag tayo dumating sa point na ganito. Okay, yung manghinayang tayo, tsaka marami tayong regret sa buhay. Okay, compared naman dito, okay, time is very important. Kasi darating din yung time, di ba? Nasasabihin mo sa sarili mo na buti na lang. Okay? And grateful and fulfilled na tinry mo yung isang bagay. Okay? Marami din po kasi kami nakakausap na, i-connect lang natin. Marami kami nakakausap na OFW na 20 years na pong OFW, more than pa sa 20 years, pero sabi nila, dapat pala tinry na nila before. Kasi dati may mga nakakausap na sila, pero dahil nagpadala sila sa duda, sa takot, di ba? Pinalagpas na lang nila and dumating yung maraming taon, OFW pa rin sila. So mas maganda guys, lalong-lalo na, di ba, kung bata ka pa, nasa tama ka ng edad, and malapit ka na po, di ba, sa sobrang tagal mo na sa ibang bansa, maganda, itry mo po yung mga opportunities. Kasi hindi po natin malalaman isang bagay kung para sa atin kung never po natin susubukan. Okay, so next. Okay, meron tayong tinatawag na, ito po, passive income will give you the ability to save time in the future. So, para makasave ka ng time, dapat, ngayon pa lang, na-experience mo na, or nagkakaroon ka na po ng passive income. Ulitin ko yung passive income.
passive income na darating yung time na kapag nasa negosyo ka, kahit wala ka pong ginagawa, meron at meron papasok sa inyo. Okay, pero syempre kapag nag-start ka, biglalaan ka muna ng time, ng effort, lahat bago natin ma-experience yung passive income. Okay, na gino-goal natin sa buhay. So, eto po, income generating years, okay? Meron tayong tinatawag na prime years, na kung saan po, 'di ba? Malalakas tayo and syempre nagtatrabaho tayo. Sabihin natin 25 years to 6 years old. 65 rather. So, sa gitna ng age na yan po yung time, 'di ba, na nagtatrabaho tayo, malakas tayo, nag-earn tayo ng pera. So, ibig sabihin, halos 2/3 pala yan ng buhay natin. So, sinasuggest po namin na mas maganda kung nasa age ka pong ganyan, 'di ba? It's prime years natin, maganda, nilala natin yung sarili natin, 'di ba, sa paparating na future. So dapat ngayon pa lang, ina-experience na natin na kumita ng malaki, okay? Para kapag dumating tayo, di ma-reach natin yung nasa senior pataas, 'di ba? Papasok na lang sa atin yung pera ng magaan and effortless. Okay? So next, did you know, okay, at age 65, 84% are broke. Okay, 8% lang din po yung still na nagtatrabaho. Meron pa nga yan, 70 years old, di ba? Sa ibang bansa, may mga sideline pa po sila. So, ibig sabihin, ganong age, nagtatrabaho pa rin po sila until now. So, pipili ka dito, di ba? Pag 65 ka na, okay, gusto mo ba mapabilang sa 84% na broke? 8% na still nagtatrabaho, 6% are well-to-do, and only 2% po yung wealthy. Okay, so where do you think you want to be? Ikaw lang din po yung pipili. Kayo magde-decide kung aling, di ba, future yung gusto mo dyan. So kung ako papipiliin, mas ito-prefer ko po yung dun sa 2%, di ba, sa wealthy. Di ba? So next natin, okay, eto pa ulit ko naman sinasabi, magkaroon po tayo ng passive income, okay? The solution is to build a business that will produce a passive cash flow. Okay, ayan. So, meron po tayong tinatawag na, okay, sa mga attendees natin, para ma-check natin, pa-type nga ng traditional. Ayan, kung naandyan ka pa sa Zoom and attentive ka pa. Okay, so, sa traditional business naman po natin, okay, pwede ka naman pong kumita ng 100,000 monthly. Okay, gusto niyo ba ng ganun 100,000 kinikita natin? Pero, kung gusto mong kumita ng ganyan, pwede ka pong mag-start, di ba, ng restaurant, laundry, grocery, and coffee shop. Pero kung titingnan niyo po, okay, yung common po dyan sa mga nabanggit ko, ang pupuhunan niyo po nasa milyon. Okay, wala naman po masama, pero kung kaya niyo naman po mag-start ng milyon, na mag-start up ng negosyo, why not? Para kumita ka ng 100,000 monthly or more than po sa ganyan. Okay? So, pero may mga need pa pong i-consider. Ano yung mga kailangan i-consider? Okay? Para kumita ka ng ganyan, hindi po siya madali. Okay? Ito po yung may i-consider. Kailangan yung sa location, sa brand. Okay? Dapat ito po yung i-ready natin. Suppliers, mga empleyado. Okay? Accounting, business permit, operational expenses, and advertising. So, kung masipag-sipag ka naman, meron kang milyon, di ba, na puhunan, pwede mo po siya gawin. Okay? And, eto pa, meron tayong tinatawag na competition. Ano yung competition? So, siguro ang best i-example ko na lang po sa inyo, yung pagkakaroon ng tindahan or sari-sari store sa barangay. Okay? So, pwede ka na mag-put up ng sari-sari store sa barangay nyo para at least kumita ka ng pera. Okay? Pero, ayan, so good thing naman po dyan, after mo magkaroon ng sari-sari store, kinabukasan, after 1 week, 2 weeks, di ba? Ang good thing dyan, meron na din po yung mga kapitbahay nyo. Okay? So, yan yung malupit. Kasi, sabihin natin 100 yung, estimate lang po to, sabihin natin 100 yung bumibili sa inyo. So, since nag-open up ulit, nag-start po sila ng mga negosyo, mga sari-sari store, ibig sabihin, mali-divide po, di ba? Malilesen yung mga suki nyo. Kasi merong mga tindahan na nag-open na. Okay, aside po sa competition na ganyan, ito pa po yung malupit. Okay, yung mga malalaking company po,
Okay, nag-open po sila ng mga malls, 'di ba? Sabihin natin sa sentro, sa malapit sa barangay nyo. And eto, pamilya naman natin kay ng Gaisano, Pure Gold, SM, and Robinson. So kung makikita nyo, hindi lang competition dun sa barangay nyo, kundi competition po sa paligid nyo. Okay, kasi itong malalaking company na nag-start ng malls, 'di ba? Siyempre, kung ikaw din isang simpleng mamimili or suke, 'di ba? Mas pipiliin mong bumili sa mga mall, lalong-lalo na kung marami yung bibilihin mo. And kasi ibig sabihin, kapag pupunta ka sa mall, lahat ng kailangan nyo halos na andun na po. Okay? And syempre, compared pa doon, ano pa yung mas maganda pag nasa malls ka, 'di ba? Yung aircon, mas malamig, 'di ba? And pwede ka mag-withdraw kung ano yung gusto mong gawin, na andun na po sa mall. So, ganun po yung competition na kailangan i-ready po natin once na gusto nyo talaga mag-start ng traditional business. So, meron din po tayong tinatawag na franchise or franchising. Okay? Kung gusto mo naman po, kasi syempre ito mabenta talaga, patok sa maraming tao. Okay? Pwede ka naman pong mag-open ng Mang Inasal, okay, mag-franchise ng Mang Inasal, franchise ng 7-Eleven and Jollibee. Pero, consider niyo po yung puhunan sa baba. Meron ka bang 12 million, 2 million, and 40 million? Okay, kung meron ka, i-go mo po. Pero kung wala, okay, good news naman yan. Meron naman pong negosyo na pwede niyo pong simulan sa mas lower pa po na puhunan. Okay? Next. Ayan, according to Donald Trump and Robert Kiyosaki, okay, published a book nire-recommend po nila na network marketing as a powerful, reliable business. Ibig sabihin, kahit itong makilalang tao, mas, di ba, inintroduce nila, mas prefer nila, and sinasabi talaga nila, mas maganda talaga nasa network marketing tayo. Okay, and next, ito po, sabi ni Richard Branson Network, okay? Okay, according to Richard Branson, rather, okay, I am tremendous believer in network marketing. I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the 20 or 30 years, okay, will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world. So, ibig sabihin, kahit ito pangatlo to, 'di ba? Kanina kila Donald Trump, tapos ito naman kay Richard Branson. So sila mismo, mga kilalang tao, mga successful, na mas prefer nila, okay, na nasa network marketing po tayo. Okay? And next, gusto ko lang ng simpleng buhay. 'Di ba? Halos lahat po sa atin, may mga version po ng simpleng buhay. Kaya kanya-kanya tayong version ng simpleng buhay. Sa akin, ang pinaka-version ko ng simpleng buhay, yung marami kang pera, 'di ba? Financially stable ka na, wala kang ibang isipin. Kasi halos lahat naman po tumatakbo dahil po sa pera. Okay? So, yun po yung gusto kong simpleng buhay, na kapag may mga emergencies, may mga kailangan bilhin or something, 'di ba? Wala kang poproblemahin kasi marami kang pera. Okay? And lahat ng gusto mo, lahat ng wants and needs mo, makukuha mo kapag marami ka pong pera. Okay, yun po yung pinaka gusto kong simpleng buhay. Pero I think halos lahat naman sa atin ganun yung gusto. Pero kung may ibang version din kayo ng simpleng buhay, pero syempre, nagmamatter pa rin po dyan, di ba? Importante pa rin po dyan yung magkaroon ka ng financial freedom or pera. Tama ba? Okay, so we are offering you life with options. So, yan, di ba? May nakikita kayo iba't ibang way. Pero kayo lang din po yung pipili ng landas na gusto yung tahakin. Okay, kasi ako, mas pinili ko pong magnegosyo compared maging empleyado kasi na-experience ko na po siya. Okay, kanya-kanya po tayong choice sa buhay. Pero mas maganda, piliin niyo po ngayon pa lang yung makakatulong para sa future nyo. Okay, and para sa magiging family nyo. Okay, so share ko lang din po sa inyo mga naging achievements ko dito sa Digital Biz Community. Okay, yan po yung mga posters namin dito, mga ranking ng Digital Biz Community, and kumikita po tayo ng 100,000 monthly. And yan po yung ilan sa mga posters natin na kumita ng 6 figures. Ibig sabihin, 'di ba? Buti na lang. 'Di ba? Yun yung pinalaga natin kanina na topic kanina, na time is very important. Kasi kung hindi ko ginawa before,
'di ba, hinayaan ko pa yung time na dumaan ng dumaan, hindi ako mag-decide, edi sana hindi pa ako kumikita ng six figures. Okay, so napaka-grateful and thankful po ako sa mga mentors, okay, sa mga coaches na nag-ga-guide po dito sa community kasi na-experience po natin yung ganyang income. Okay, and siguro kung nag-teacher ako, I think 20,000, 30,000 yung kikitain sa pagiging empleyado or pagtuturo. So dito, dinodoble, tinitriple pa po yung income. Okay, ganun po kalupit yung digital biz community natin. And next, ayun. So dahil po sa community natin, nakakapag-travel po tayo, okay? Local and international. And this year, marami pang countries po yung pupuntahan natin. So, 'di ba? Kung babalikan natin, okay? Siguro makakapag-travel din ako kung nagtuturo ako, pero ang gagawin ko, pag-iipunan ko pa siya. Pero dito, to be honest, kahit hindi mo po talaga, hindi mo siya masyadong dream, 'di ba? Kung dream mo din siya, ibibigay at ibibigay po siya dito sa community natin. Okay, next. Meron pa po bang next? Ayan. So, ito po yung Digital Biz Community. Yan po yung community namin. 'Di ba? Kung nakikita niyo po yung mga mukha ng mga mentors and coaches niyo, ibig sabihin po nasa tamang community kayo. Okay, kami po yung community, yung mga mentors, coaches na mag-guide sa inyo. Basta titiwalaan niyo lang din po kami and gagawin po natin gagawin namin yung part namin and syempre gagawin niyo din po yung part niyo para mag-succeed tayo, okay? Tulungan lang din naman po yung kailangan natin dito. And next, I think ito na yung last slide ko. Okay, so you just made the best financial decision in your life. Okay, so yun lang naman po. Okay, marami po bang natutunan? Pa-type naman ng I'm learning kung maraming natutunan. Sa lahat ng participants, ayun. So I am learning. So thank you so much po sa lahat ng attendees natin na mas pinili po na mag-attend sa ating Zoom. Okay, nasa ganon marami kayong, 'di ba? Nagkaroon kayo ng ideas kung bakit nga ba napaka-importante na magkaroon tayo ng digital business. Okay, so ibabalik na po natin ang ating spotlight sa ating napaka-poging host. Ayan, back to you.